let me say this for the 100th time. Wow. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. And I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. A few moments later. We followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read in his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. Wow. So, namin din itong si Remulla na apat sila ang nasa likod nito. So, ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Group effort. Pinagyabang pa. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyong was there too. Was and the there. President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Mga traidor. So, kanya-kanya silang may function pala. Sa intelligence, itong si Anyo, si Gibo, or sa manpower, itong si Remulla na sa Malacanang at siyempre si Marcos. Ibig sabihin, nasa isang meeting sila para planuhin ito. Kasi sabi nila, ulit-ulit na sinasabi ni Marcos na wala tayong jurisdiction. So, para ma-counter nila yung sinabi na nila noon dahil i-execute na nila yung plano nila, idadaan nila sa Interpol. Kasi hindi na pwedeng bawiin yung ICC na walang jurisdiction. So, idadaan nila sa Interpol. Remember, during 2018 na nag-withdraw or magwi-withdraw ang Pilipinas sa ICC, itong sabi ni Marcos. Less than an hour ago that the President Duterte has withdrawn the Philippines from the ICC. This is of course in response to the way the ICC has taken a partisan position. Kudos to him for standing up for the Philippines. Because hindi naman siguro tama, ginaganyan na lang tayo, tinatrato tayo ng mga dayuhan na akala mo naman hindi tayo marunong dito, hindi tayo nakakaintindi, tayong inuutusan kung ano-ano pinagsasagot tungkol sa atin. Hindi na siguro talagang tama yan. Hindi tayo papayag na ay ganun ang trato sa atin at saka minamata tayo nitong mga puti. Galing. Ang galing talaga. Ito, mas pinatutunayan pa ni Remulla dito sa hearing nila na kahit na miyembro tayo ng Interpol, ay kailangan pa rin tayong dumaan sa korte ng bansa natin. Kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan po itong dumaan sa ating court system. Ito po ay kinakailangan na isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya narinig nyo yon? Galing mismo sa DOJ ninyo, ha? Kailangan dumaan sa court system. Pero ang tanong, ano nangyari ngayon? Bakit ngayon iba na? Hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC. Gusto mo enforce ng Interpol dito, pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. Yun po ang aming paningin. The Supreme Court thinks that there are some things that the Supreme Court would be looking at if what was alleged in the crime would have happened if we were still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Actually, we were telling the United Nations Human Rights Commission that if they will give us the evidence, we will pursue. Ngayon, kung bibigyan nila kami ng tamang ebidensya at ito po yung aming pwede i-follow up, kami na ho hahabol. Yun po yung aming pulisiya dito. Ang problema nga ho ay meron po sinasabi yung mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo, pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nito si Aling Sheila. Walang. Tapos yung 2 pa, wala pang
Aling Sheila. Wala pa ibibigay na totoong ebidensya, napakahirap po talaga maghabol. Nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yon, ay wala akong police report eh. Walang police blotter, wala akong record. Kaya napakahirap po maghabol. Kasi wala naman talaga. Nakita nyo naman paano nila itanim yung EJK. Tanim EJK sila. Nang dami na nilang dinadamay dyan. Yung iba nga, last year namatay, pero ipapasok nila as entry na evidence EJK laban kay PRRD. Talaga. Itong sinasabi ni Remulla, ito yung sinasabi ni SAS na dapat dalhin sa competent court muna bago isaalang-alang yung warrant of arrest na yan. Kasi hahanapin muna ng probable cause ng Korte Suprema kung talaga bang legit na dapat mailabas or ma-implement yung warrant of arrest. Tignan yung sinabi ni SAS. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state that 1. A. Warrant applies to the person. 2. The person has been arrested. Ikaw ay inaresto, anong dapat ang gagawin sa'yo ng arresting officer? Dadalin ka sa harapan ng competent judicial authority. Ibig sabihin, si Digong dapat dinala saan? Sa hukuman ng Pilipinas. Sa harapan ng hukuman ng Pilipinas. Pero anong ginawa nila? Saan nila dinala si Digong? Sa Villamor Air Base. Kailan naman naging korte ang Villamor Air Base? Napakalinaw dito, mga engot kayo. Kailangan ho itong dumaan sa ating court system. Kasi yan po trabaho na ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC. Gusto mong enforce ng Interpol dito. Pero para ho, ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kailangan pumunta muna sila sa korte natin. Saan yun? Yun po ang aming paningin. Pero ngayon, kinokontra mismo ng bata ni Boying Remulla yung sinabi niya. Section 59 ng Rome Statute. Unang-una, isang malaking pagbabaliktad dun sa posisyon nila yan, ano? Dahil habang kayo nagbaliktad. Sinabi ni Boss mo Remulla mismo yun, ha? patupad namin yung warrant of arrest, sinasabi nila na wala na tayo sa Rome Statute, wala na tayo sa ICC, dapat hindi gamitin yung mga provision ng ICC ng Rome Statute. Ngayon, dahil convenient, biglang ginagamit. Pero sa amin naman, no, may nakalagay dun sa Article 59 na dapat may competent authority, competent judicial authority. Ang nagsilbi bilang competent authority dito ay kami, no, ang Department of Justice. At in fact, yung Prosecutor General natin, na pirmahan na niya yung certification at pinadala na natin sa ICC. Dahil ito, paano naging korte? Sila daw yung competent court. Di ba nakakatawa lang? Kasi ang function ng Department of Justice, prosecution sila. Sila yung taga-kaso hindi sila yung taga-dinig. So, malayong-malayo, yan, yung mandate nila is Principal Law Agency and Legal Counsel of the government. Okay? Kumbaga, ang framework nila is taga-file ng kaso, taga-imbestiga, pero dadalhin pa rin nila yan sa korte. Hindi po sila korte. So, anong pinagsasabi nito? You could imagine, Department of Justice official, sinasabi nila sila ay competent court. Napakalinaw na dinala nila sa Villamor Air Base na hindi naman yung korte, hindi naman yung competent court. Dalawa sa sinabi ni Boying Remulla 7 months ago na dapat dalhin sa Korte Suprema. Lumalabas talaga dito na nasa likod nito ay ang gobyerno. Kasi nga sabi mismo ng International Criminal Court, sabi dito, the consent of a non-party state is a prerequisite of the ICC prosecutor to conduct an investigation within its territory. Ibig sabihin, kailangan ang consent ng gobyerno para maisagawa ng prosecutor ng ICC ang kanilang investigasyon sa Pilipinas. If walang consent,
walang go signal, walang approval ang gobyerno ng non-party state, which is Pilipinas, na hindi tayo membro, hindi pwedeng gawin yun ng ICC. Sa makatuwid, according to this, nakipag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas. As you can see dito, binuking ng ICC si Marcos Jr. And 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC warrant of arrest. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC warrant of arrest if a request to do so if made through Interpol. Ibig sabihin, ang gobyernong Marcos ang nag-request ng warrant of arrest ng ICC through executing through Interpol. So, ibig sabihin, si Marcos Jr. dito talaga ang may kapakanan ng lahat ng ito. Malinaw na malinaw po yan. Kaya itong si Solgen, ayaw kayong ipagtanggol dahil alam niyang mali. And abangan natin kasi itong si Solgen na hindi alam ni Marcos kung ano yung Solgen ay nangangambang isusunod na tatanggalin. As you can see dito, tingnan nyo to. How necessary is it for the palace to find another solicitor or another solicitor general or another government lawyer who is more willing to defend government agencies that executed the arrest? What is the important? It's very important. It's very significant to get another lawyer who's very competent and very effective in defending the causes of the government. And do you not see that coming from Solgen Guevara as of now? As of the moment, he said he cannot effectively represent the government, so it comes from him. Patay. Your assessment, does this warrant a resignation? Resignation. Well, as I've told a while ago, he should assess himself. Alam na this nangangamoy fire, nangangamoy maybe, I don't know, baka ipalabas nila ng resignation, pero nangangamoy ipa-fire nila itong si Solgen. Kasi bistado na sila. Hindi nila expected na ayaw magtanggol ng pambansang abogado ng Pilipinas. Sila, coming from a Solicitor General na abogado mismo ng gobyerno, ayaw silang ipagtanggol. Alam nyo, hindi ko masisi si Solgen kasi ang hirap talaga ipagtanggol. Naramdaman niya yan nung siya ay umattend ng oral argument. Nasabon siya nasabon kasi ang hirap talaga ipagtanggol.